Yes, yes. Yes, thank you, thank you. Thank you. Oh, good afternoon, my dear Wish. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. You say, good afternoon. I don't say that. Ah, you didn't say that? Okay. So we are now looking at our audience. I'm English. I am talking about this What? for my dear Apo. My dear Wish. So we are talking about the future of our country. And we are talking about the stealing of money. Do you know what does it mean by stealing? Stealing money? Getting the other people's money? So that's Who's bad. it? That's bad. Who's it? Who? Oh, the government, The- the president of the Philippines. The president of the Philippines is getting money from our country. Why? Because they want money. They want money? Yes. Okay? Pag-usapan po natin sa ngayon. I dedicate this, I dedicate this to all our apos. Ay, ang apo ko umalis na, babay na. So anyway, bago siguro ako mag-umpisa, abang nag-aantay pa ko ng mga mga audience, share ko muna. Kumakain ako araw-araw ng ng saluyot. Kasi ang saluyot, one of the best weapons laban sa colon. Para maganda yung bowel movement natin. Yan. Pag maganda bowel movement natin, gaganda rin ang ating kidney. Pag maganda ating kidney, gaganda rin ang ating sugar. Gaganda rin ang ating blood pressure. At kung ganon, gagana rin ang ating pancreas para magpalabas ng insulin na natural para maging natin sugar. Bye-bye! You have a basketball court. My apo wants to play basketball. So anyway, ang pag-usapan natin, sige, bago pa yan, paipon muna tayo, audience. This is just sharing for all na gusto mag-take ng bar exams sa ngayong taon. Lalo ng kaibigan ko si Omay. Lalo na siyempre, pamangking ko. Sana makapasa kayo lahat na. At number one po na frame of mind sa mga nagtitake ng bar exams. Number one, dapat wala kayong stress sa inyong isip. Isip ba? Kasi kung may stress kayo sa inyong isip, ang effect niyan magpapanik kayo. So para hindi kayo magpapanik, dapat walang stress ang inyong isip. That's the mental preparation. Tapos ano bang technique para matanggal ang stress sa exams? Lahat ng klaseng exams, bar examination, sa bukas yung civil service examination. Alam mo yung civil service exam ngayon, it becomes harder and harder each day. Ay parang bar exam na rin ang civil service. Dapat hindi pinahirapan ng Civil Service Commission yan. Bye-bye. Okay. So, yan ang pinaka-problema ko sa ngayon, civil service sa iyo naghihirap. Dapat hindi pahirapan niya kasi karamihan po nagtitake ng civil service examination ay yung mga middle class pababa. Bakit? Yung mga mayayaman, they don't care kung makapagtrabaho sila sa gobyerno o hindi. Basta may kapital na sila, magnegosyo sila, magbigay sila ng pera sa nagpapabiding, tapos na ang laban. Ganon. Yaman. Kaya dito, dinedicate ko rin itong araw na ito. Ang isa kong kapatid ay magte-take din ng civil service exam, tama na makapasa siya. So, sa akin naman, pag civil service kasi, yan po yung tinitingnan ko yan na pang mahirap. So, dapat nagbibigay ng tulong ang Civil Service Commission, tulong sa mga lahat ng mga mahirap. Kasi ulitin ko lang, ang mayayaman po,
ng mga matatalino, hindi na nila kailangan yan. Ang matatalino po ng mga yayaman ay nag-iisip kung ano negosyo ang gagawin. Hindi yung serbisyo. Eh ngayon, pag magpolitiko ka naman, hindi mo na rin kailangan ng civil service examination. Kasi boto lang ng tao. Mamili ka na ng boto, ayos na. Yan ang nangyari. So I dedicate this also to all people, to all persons, ha? Lahat ng mga tao mula sa Apari hanggang Tawi-Tawi. Nagtitik ng civil service exam ngayon. I dedicate this vlog to all of you. Ay magandang hapon din, ha? Si Amel Mutalib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko na mga Muslim. Ay important month of Ramadan po sa ngayon. So ngayon, ang isa naman si Lady B. Good afternoon, watching from Dubai, UAE. Sana kayo sa Dubai, mga Pilipino dyan, ay hindi, dapat mag-ingat kayo, baka matamaan po kayo ng ligaw na missile ng Ayatollah. Si Florent Andrada, o magandang hapon po. Tapos si Jacinto Tibar, hello. Si Jose Roger Kahilig, masamang tao yan si Lacson. Tingin ko ganun din, masamang tao din ang Virgie Piquero, magandang hapon po. So pag-usapan po natin yung unang tip ko sa mga bar examinations, mga civil service examination, mag-relax lang kayo. Number 1 na kapag pawala ng panic sa isip nyo ay, kung mabagsak ka? Pwede ka naman kumuha ulit Gano'n kasimple yan. Tapos mag-apply ka ng trabaho, hindi ka naman tinatanong kung ilang beses ka na kumuha ng exam para makapasa ka. Kung ikaw, abogado, pag pumasok ka na sa korte, mayroon ka ng kliyente na tinatayuan, importante lang papasok ko sa korte, preparado ka na pag-aralan mo ang kaso. Hindi ka naman tinatanong ng judge kung ilang beses ka nakatake ng bar exam sa attorney. Hindi po, wala po yan. Kasi ganito po yung presumption. No matter how many times you take it, as long as you pass it, you are as intelligent as the first taker. You are as intelligent as the bar top notcher. Ganun lang ho yan. All of us are the same in this field. Kagaya sa akin. Take one ako sa bar exam, but I am not taking pride of it. What is important is, I passed the exam. At nung mga nag-practice na ako, I practiced as a trial lawyer. Hindi ako kagaya ng ibang mga lawyer na tinatawag na corporate lawyer. Wala yan. Wala. Then you cannot find any glory in serving as a corporate lawyer. Ang maganda talaga sa loob ng korte na binggahan, bardagulan. Yan ang maganda sa loob ng korte. Diyan ka makapag-isip anong mga klase, mga ebidensya. Kung may kaso ka, i-discarte mo ba, ilatag mo ba lahat o hindi? So you are thinking, you are telegraphing your opponent lawyer kung anong gagawin. Yan talaga makita mo dyan ang lahat ng psychological warfare sa loob ng court. Pero yung mga abogada kagaya ng mga congressman, wala yan. Gagaya kay Jelbel Ruistro na walang AX kung wala si speaker. Walang AX kung wala si speaker, walang akap kung wala si speaker. Ay, natawag ko siya si Attorney AX, Attorney AKAP, si Jelbel Ruistro. Wala, mali-mali naman, marami naman siyang mali mga sinasabi. Ang pinakamatindi na mali na ginawa niya ay yung nag-preside siya sa Committee on Justice na impeachment hearing. What you committed as the biggest mistake of mankind is if you will do injustice in all the dispensation procedures that you are going to undertake. Imagine the impeachment. What did you do, Jelbel? Haven't you realized that you committed big error? Number 1, Section 5 of Rule 3 of the impeachment rules of the House of Representatives commands you, the committee, to what to do? Determine the sufficiency of the substance of the accusations called as impeachment complaint. How to determine? It says the only way to determine it is read through the facts, read through the details written by the complainants. And if
you have written them, then you must know first whether all facts, assuming them to be true, would now result in the impeachment of the respondent. Either si Bongbong Marcos o si Sara Duterte. Tagalogin ko, malaking kasalanan mo hindi mo inimplement ang utos ng Section 5, Rule 3 ng House of Representatives, Rules of Impeachment, na nagsasabi sa Tagalog pa, sa pagdetermina kung may sustansya ba ang kaso ay alamin mo lamang kung ang lahat ng mga detalye na sinulat ng nagreklamo ay sapat na ba kung sasabihin natin mga totoo mga yon na pwede nang i-impeach ang si BBM o si Sara Duterte. Ang katwiran ang ginawa mo, hindi mo ginawa ganoon. Pagdating kay BBM, kompleto ang pagkabanggit. Halimbawa ganito, siya po ay ayaw magpa-hair follicle test. Sa Constitution po ay kinakailangan na yung presidente ay laging healthy. Number 3, kailangan ay magiging tapat siya sa bayan. At dahil hindi siya nagpa-hair follicle test, ay siya ay nagtraidor sa bayan. Number 2, bakit kailangan siya may magpa-hair follicle? Binanggit pa doon Kailangan niya magpa-hair follicle test sapagkat no less than his sister, Amy Marcos, has revealed that he is a drug user, a drug addict. So with that is sufficient as evidence if only to compel you to subject yourself to hair follicle test. Dahil hindi mo ginawa, kompleto na ang pagkadetalye para matanggal siya BBM. Akalain mo, anong ginawa? Binuto nila na wala. At pinayagan naman ni BBM, ang pinakamalaking kasalanan ni Jervin Luistro dito ay yung pinayagan niya ang lahat ng kasama niya na mag-manifest. Hindi po pwedeng manifestation dyan. Dapat isubmit nila ang kanilang argument. Bakit ayaw nila? Ngayon, ang pinaka-problema mo dyan, Jervin Luistro, hindi mo in-implement yung Section 5, Rule 3. Hinayaan mo sila maghanap. Wala namang ebidensya. Si Amy lang yan. Dapat magpahanap ng ibang ebidensya. Hindi po naghanap ng ebidensya kung alamin mo lamang ang sustansya. Ang ebidensya doon ay pag magkasunod na hakbang. Yung pasagutin si BBM. Magsumagot naman ng reklamo. Ito yung ebidensya namin kung bakit addict si BBM. Hindi mo ginawa yan. Pagkatapos yung mga maleta, sinabi na tamang pagkasalita na talagang ninakaw niya. Pagkakwento, inaprubahan mo yung budget, nirelease mo yung pera, at yung lahat ng project ay hinayaan mo na hindi magawa o di kaya substandard. Pagkatapos, nakatanggap ka pa ng mga malitang pera mula kay Saldico. Hindi pa nga noon Siguti. Siguti isa dinala. Yung mga 18 Marines, wala pa ka doon. So, ibig sabihin, kung totoo yun, ay automatic impeach si BBM. Pero bakit nyo hinanapan ng ebidensya? Wala naman si Saldico rito. Hindi naman yan na dokumentado. Nagsabi na nga sila, yung nagreklamo, na nangako si Saldico na kung magkaroon ng hearing, magtitistigo siya. O next, na kasalanan mo. Yung sinasabi na yung pag-aproba muna sa mga tawag na unprogrammed appropriations. Bawal sa Constitution yan at yet inaprubahan mo. At saka nirelease mo mula 2023 hanggang 2025. Ang mga unprogrammed appropriations, binigyan mo pa, pinarelease mo pa yung mga pera. Ang suma total ng pagkakwento ay hinayaan mo yun sapagkat ikaw ay may kickback din. Sapat ang kwento para ma-impeach si BBM. Tapos, hindi nila sa problema kasi hinanapan yung ebidensya. Di ba ang utos ng Section 5 at Rule 3 ng House Impeachment Committee proceedings ay huwag mong hanapan ng ebidensya, kundi alamin mo lamang kung ang pagkadetalye ay sapat na. Baliktad naman nangyari kay Sara.
Kulang ang pagkadetalye kay Sara. Pero inaprobahan nyo sa confidential fund, sa BIP, sa Vice President's Fund. Sinabi ninyo na pinarelease niyang pera, hiningi niya kay BBM, at nang ma-release ang pera, ay kinuha nila ito sa land bank ng cashier ninyo o di kay disbursement officers at ibinigay kay La Chica at saka kay Colonel Nolasco. At dahil tapos nagbigay ng resibo, ang resibo ay Merry Crispiatos. Hanggang yan lang po ang detalye na binanggit. Walang binanggit na detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara mula kay Merry Crispiatos. Dapat basura na yun. Kung basihan mo ang Section 5, Rule 3 ng House Impeachment Rules of Impeachment na nagsasabi, huwag ka maghanap ng ebidensya kung gusto mong alamin kung may sufficient substance ba. Ngayon, ang nangyari sa pagkwento laban kay Sara, kulang. Andiyan inaprobahan nyo. Isa pang akusasyon kay Sara, yung confidential fund daw ng Department of Education bilang secretary siya, ay kinuha niya rin. Pero hindi niya sinasabi na bakit hindi kayo nagkwento ng detalye kung bakit siya parusahan. Hindi naman siya Vice President ng DepEd, kundi secretary siya. At ang secretary ng DepEd ay hindi mo pwede impeach. Ibig sabihin, lack of jurisdiction. Hindi nyo nilagay ang facts of the case, bakit magkaroon ng jurisdiction? Wala pang ang ebidensya. Pinayagan ninyo. The same thing with amassing wealth since her vice mayor days, 2008. Tapos sabi ni Ridon, may nakuha daw siya na SALN, 2008 saka 2024. Na nagsobra, 2008, 13 million ang total ng pera ni Sara at ni asawa niya, si Manasseh Carpio. Tapos 2024, ang total niya ay 98 million. So, ibig sabihin, there is that difference of 85 million. So, ngayon, ang theory naman ni si Terry Ridon na Bicolano, na tarantado, na ang istorya malaking pisngi, Mr. Bean ng Philippines, tawagin ng iba cookie, ay lumalaki ang butas ng ilong. Akalain mo na bawal hanapan mo lang ng listahan ng mga detalye na sinulat ng nagreklamo kung sapat ba o hindi. Wala ngayon yung mga salin, hindi nakasulat sa nagreklamo. Siya nag-provide, nagdala-dala siya kung saan niya kuha yun. At siya pinakita yung salin. Bawal po mag-provide ka. Ang alamin nyo lang, ang inuutos lamang ng inyong rules of impeachment sa Section 5, alamin kung ang kwento ng nagreklamo ay sapat ba hindi. Kulang nga eh. So dapat basura yun. Isa pang akusasyon. Yung sinasabi na nagbigay ng envelope sa mga DepEd, 3 DepEd officials under secretary na si Undersecretary Gloria Mercado, si Osias at saka si Catalan. Hindi naman binabanggit para saan ang binigay na pera. So, walang bribery. Kasi karapatan ng tao kahit sino tao na magbigay ng pera. Wala tayong pakialam kung karapatan mo mamigay ng pera, wala tayong magagawa dyan. Pero dapat ilagay mo kung anong motibo. Hindi man lang nakabanggit kung saan. Wala kang nakabanggit kung anong transaction. Kasi kung bidding yan, dapat binanggit mo kung anong project. Eh wala eh. So, pinasa nila. Ano pang isa? Yung kinasuhan siya na yung nagsalita siya, nais ko sa inyong sabihin na gusto akong ipapatay ni BBM, ni Lisa Marcos, ni Martin Romualdez. At huwag kayong mag-alala, ako ay nag-hire ng isang gunman na pag pinatay ako, papatayin sila. Huwag niyang tantanan. No joke, huwag niyang tantanan yan. Krimen ba yun? Mga bubo talaga kayo. Ang number 1 na nagsisigaw ng krimen yun, alam mo sino? Mga taga-UP. Kakahiya kayo mga taga-UP na mga abogado. Hay, kakahiya talaga. Pati si De Lima, number 4 sa Bariksam. Kakahiya ka talaga. Oh. Ang isa pang akusasyon, kapag binanggit, unang-una, paano mo banggitin ngayon
na yung plot to kill murder yun. Wala namang sa batas natin na ang pagplano sa pagpatay ay paparusahan ka. Wala po. Ang plano pagpatay ay hindi ka paparusahan maliban na lamang kung yung plano ko umpisa mo ginawa ang unang aksyon. Tapos, kung walang masama pala sa pagplano, hindi crime. So paano papasok na betrayal of public trust yan? Hindi rin papasok sa high crime yan. Hindi rin papasok sa bribery yan. Mga cops talaga kayo. Saan ba kayo nag-aral ng exam? Nag-aral naman kayo sa UP. Iba sa Ateneo. Bakit ganun? Mas magaling pa itong graduate sa PE, pamantasan ng likod ng Manila City Hall. PLM. PLM graduate ako eh. Sa aming batch eh. Kami number 1 na PLM, number 1 na sa Pasig. Nako, naman talaga to mga iba to. So next, yung pinakahuli, yung nagdeklara siya na hindi siya dadalo sa 2024 na SUNA kasi dinidesignate niya sarili niya na designated survivor. Kasi sa pelikula na galing sa Amerika, ang kwento, ang Capitol Hill ay binumbahan ng missile. Andun ang lahat ng congressmen, lahat ng senador, ang presidente, patay lahat. So ang naiwan, yung hindi pinadalo sa SUNA. At siya ang magpapatakbo ng gobyerno ng Amerika sakasakaling mangyari ito. Si Sarah, kinopya na sa pelikula din. Sinasabi niya, hindi ako dadalo kasi designated survivor ako. Ngayon, kung matalo kayo, mamatay kayo dyan, ako maging presidente. Paano naging betrayal of public trust yan? Pelikula. Pagkatapos, yung sinasabi niya na nag-imagine siya na pugutan niya ng ulo si BBM. Nag-imagine siya na hukayin ng bangkay ng tatay ni BBM at itapon. May gano ba yan? May betrayal of public trust ba yan? Kita mo yung mga utak talaga. Utak kaliwa. Utak sa liwa. Utak lahat ng kabubuhan. O Ma'am Sheila Magno. Di ba kabubuhan yan? Estudyante ka ng UP. Gumraduate ka sa UP. Paano mo sasabihin ngayon yan? Kahit sabihin mo yun sa inyong hobby mo. Hindi po pwede maging yung mga mali-mali po talaga. Kaya pinayagan ninyo. So, ibig sabihin, bago ko tatalakayin si Lacson, ganun po ang nangyari. Malaking kasalanan ni Jervin Luistro na pinayagan niya mangyari na hindi sila sumunod sa Section 5, Rule 3 ng House of Representatives Impeachment Rules. Section 5 na nagsasabi, huwag kang lumabas sa detalye ng reklamo. At kung kulang detalye, out. Kay Sara, lahat ng reklamo, detalye, kulang. Out na dapat yon. Bagkus, inaprubahan nila. Yang putang inang mga congressmen niya, si Adjong Alonto. Dapat hindi ka na binubuto ng mga Maranao. Ikaw rin, Yasser Balindong. Niluluko mo lang mga Maranao sa Lanao del Sur. Ikaw rin na Congresswoman Talino Santos, niluluko mo lang din ang taga North Cotabato. At ang iyong father-in-law, may family dynasty pa pala kayo diyan. Si Congressman Mendoza ng TUCP, party list. Grabe kayo. Mga kupal talaga kayo. At saka si Dinan Hernandez, 80% ng mga taga South Cotabato na sa District 2 ay galit sa kanya. Kasi bakit nagalit sa kanya? Dahil bumuto siya na palagpasin, ipatakbuhin ang impeachment ni Sara. Galit ang mga taga South Cotabato kasi mga Sara talaga mga taga South Cotabato. Ngayon, nanalo siya pagka-congressman dahil ang kalaban niya sa pagka-kongreso noon ay si Congressman Peter Miguel. At gumawa siya ng isyo, huwag niyo iboto si Peter Miguel kasi nagpumirma siya sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ano ka ngayon? Ito ka na ngayon. Nagbuboto ka pa, hindi lang pumirma. Tapos, may impeachment kay Bongbong, bumuto ka na ibasura. Kagago sa imo. Yan. Dito na tayo ngayon kay Lacson. Si Lacson, walang binanggit ang mga Marines, sabihin natin mga ex-Marines, wala po silang binanggit na
805 billion ang lahat na deliver nila. Wala po silang binanggit ganun. So saan kinuha ni Lacson yun? Pakinggan mo si Lacson. Akala niya magaling siya. Bastos ka talaga, Lacson. Matanda ka na eh. Matandang kawatan ito. Lagi mo lang sinasalba si BBM. Grabe itong taong ito. Dito, dali. Saan ba yun? Tax. O ito, ipalinig ko sa inyo ang ginawa ni Lacson. Napakabubo. Wala pong binanggit ang mga 18 ex-Marines at saka ex-Army na total ng dineliver nila ay umabot ng 805 billion. Imbento lamang ni Lacson yon. Kakahiya ka, Lacson. Imbento mo lang, marami namang naniniwala sa'yo. Kasi sabi mo, bakit ko ibisigahan yan sa Blue Ribbon? Mathematically impossible. Illogical. Anong illogical? Ikaw na nag-imbento na 805 million. Ito, pakinggan mo yung Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media. Bakit hindi mo sila patawag sa Blue Ribbon? Para malaman mo kung totoo siya sabi nila, hindi. Nang-imbento ka pa ngayon na imposible. Ang sinasabi nila na 805 million ang dineliver nila, ugok. Wala silang binanggit na 805 billion. In an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. Kupal ka talaga. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. Basic These are not mathematics. intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate Gumagawa ka ng action. istorya, Lacson eh. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Yan. Ito, pakinggan yung inimbento ni Lacson na kwento. Wala yan, hindi binanggit sa affidavit ng mga Marines. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in Pakita ko sa iyo ngayon ng reklamo. Hanapin ninyo kung saan ba binanggit ng mga Marines na 805 billion. Bubo talaga. Bubo, hindi. Tikalon kung tawag sa Ilonggo. Ito po mga affidavit. Ipakita ko sa inyo affidavit.
Ito ang affidavit nila, pinagsamang sinampaang salaysay. Yan ang affidavit ng mga Marines. Kami, Bernard E. Tubi, Rosbert E. M. Waupan, Benny is Voluntate, Johnny E. Badbuduan, Rodante Orbillo, Riniboy O. Julian, Christopher T. Esquivel, George O. Villalon, Jr., Romeo Romel Robares, Hill N. Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Jolie G. Cadiao, Romel C. Galapon, Cecilio S. Laroder Jr., Bernard E. Gumban, Crisante L. Dado, Fidel M. Corpus, and Walter Manalansan. Lahat nasa tamang edad. Ito po sila mga Marines. Itong binanggit na paragraph 1, wala silang binanggit patungkol sa 805 million. Paragraph 2, wala rin. Paragraph 3, wala rin. Paragraph 4, wala rin binanggit na 805 million. Next. Next. Ito naman ang makita ninyo na may pera, no? Nagbibilang ng pera. Ito mga pera nilagay sa maleta. Wala silang binanggit dito na 805 million ang dineliver nila. Paragraph 6, wala rin binanggit. Pero pinakita, ang litrato na si John Paul Estrada ay nagbibilang ng pera. So nilabas mo na sa maleta at binilang ang pera kung magkano. Gamit ang counter. So next. Dito naman, sa kasunod, mga litrato lang yan. Walang nakalagay na 805 billion. Ayan, kasama binanggit ng pangalan si Mayan de la Cruz, Kate Villarreal at Lorelai Carpio. Ito naman sa bahay ng delivery ng manitang pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Grabe ito si Kimbo talaga. Kimbo. Bruha ka talaga. Paragraph 7. Ilan sa amin trabaho kay Saldico o wala ding binanggit na 805 billion. Dito si Colonel William Gunnar Dominguez, wala rin binanggit. Tapos number 9, wala rin binanggit. Number 10, wala rin binanggit. Ang binanggit lamang dito ay mga sasakyang ginagamit nila. Toyota Sequoia, Toyota Supergrande, Toyota Supergrande Elite, Lexus, tapos Toyota Hilux, Toyota Grandja Elite, Toyota Grandja, Fortuner Plate, Innova. Yan, nakasama kami ng ilang bilang security guard sa mga, ito wala rin binanggit. Pero ay nilagay dito kung saan sila pumupunta nag-deliver. Units 8-9 sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Number 42, McKinley Road, North Forbes Park. Number 14, Nara Street, South Forbes Park. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Ayan, letter E, number 41, Nara Street, South Forbes Park. Green Hills, San Juan. Maidas, ang Green Hills, San Juan, bahay ito ni Erwin Tolpo. Maidas Hotel ito na pag-ari ni Saldico. Office ni Saldico sa House of Representatives. Number 12, wala ring binanggit nito na pera na 805 million. Sa 13, wala ring binanggit na 805 million. Dito sa number 14, wala ring binanggit na 805 million. Saan ba kumuha ng 805 million si Lacson? Ayan, si Gutesa nagde-deliver ng pera. Tapos, number 15, wala rin binanggit na pera. Number 16, wala rin binanggit na pera. Sinabi lang, ang binanggit na pera, 56 million na nakalagay sa dalawang rimuwa na maleta. At pinapalit kuno sa Makati ng dollar at nagiging $2 million. At yun ay binigay sa taga-ICC kay Antonio Trillanes. At si Antonio Trillanes ang nagbigay ng pera sa mga taga-ICC. Grabe. Tapos, number 617, wala rin binanggit na pera dito na 805 billion. Number 18, wala rin. Number 19, wala rin. Number 20, wala rin. Number 21, wala rin. Number 22, wala rin. Ito, number 23, wala rin binanggit.
Ito pinakita si Chantal Daniels. Team leader ng mga nag-imbestiga ng mga ICC. At ito pinakita ang litrato. Sa number 24, wala rin. Paragraph 25, wala rin binanggit na 805 billion. Paragraph 26, wala rin binanggit na 805 billion. Number 27, wala rin binanggit na 805 billion. Dito number 28, wala rin binanggit. Binanggit lang dito si Chantal Daniels at William Rosato na taga-ICC ay nag-meeting sa Bill Air sa bahay ni Boying Rimulya. Nakasama sa meeting sina Sunny Trillanes, General Nick Torre at dating Secretary Boying Rimulya. Nagpag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Rimulya dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air, sasabihin namin, inamin ito ni Rimulya. Ang hindi lang namin yung $2 million. Number 29, pabalik-balik ang CC's personalities sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 at napag-utusan kami 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin ng konektado sa mga ICC personalities. Una ako at kasama si Master Sergeant Edward Lupian, tapos John Paul Estrada at nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina at sa Quezon City. Pangalawa, ako, si Bernard Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na malita ng pera sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, si Anselmo Taberno, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico ay nag-deliver din ng parehong lugar ng 2 paper bags. Walang binanggit na 805 billion dyan. Ano ka ba talaga, Lacson? Inventor? Sa number 32 paragraph, wala rin binanggit. So, sa paragraph 33, wala rin binanggit. Paragraph 34, 34, wala rin binanggit. 35, wala rin binanggit. 36, wala rin binanggit. May binanggit na 5 million pesos. Bawat isa na pumunta sa House of Representatives tuwing may Quadcom hearing, lahat ng congressman dumadalo, binibigyan tag 5 million kada hearing. 5 million pesos. Kaya pala masigasig lahat magtanong. Papasikat, may 5 billion pala pagkatapos nun. Tapos number 37, sa helipad at nakikita namin sa noon, doon na nagsusundo ang mga mambabata sa kanilang mga drivers at may kanya-kanya ng bit-bit sa mga paper bags. 5 million kada paper bag. Ang mga deliveries sa dating Speaker Martin Romualdez, ayan, wala rin binanggit. Yung nakalagay ito ay hindi bababa sa 20 na maleta hanggang 52. Sabi natin 52, magkano 50 ilang 52, hatiin mo 26. 26 million, 26 ang isang maleta ay 40, sabihin natin 50 million na. So, dalawang maleta ay 0.1 billion. So, kailangan may 20 na malita para maging 1 billion. So, divide by ito mo, 25 billion itong 52. Wala pang umabot 100 billion yan. Sobra-sobra ka talaga, Lacson. Saan ka kumukuha ng math mo? Sa PME ba, may ganda bang subject sa math dyan? Hindi mo magkwenta eh. Mag-deliver ng pondo para social media. Sa social media, sino mga troll? Farm operation at saka taga-media. Tatingin ko, mga taga-media, ang lahat ng mga media nag-interview lagi kay Trillanes, yan ang nakatanggap. Lahat ng social media vloggers na laging nag-interview kay Trillanes, kagaya ni Kainso, si Vladcaster, sino pa? Si Christian Isguera, maraming nabigyan ni Trillanes ng pera yan. Grabe kayo. Number 33, wala ring binanggit na 805 billion. Number 44, wala ring binanggit. Maliban na lamang ang pinagbagitan na binigyan si Benny Abante, at si Adjong Alonto, si Romeo Acop, si Jose Alvarez ng Palawan, si Jojo Ang, tapos si Barunda Julian, yung congresswoman ng Iloilo City. Putang ina ka, amiga, damo ka kwartada. Linte. Si Barbers Ace. Ace Barbers, putang ina, dami. Marami ka palang pera dyan, Ace Ching Bernos. Ito naman si Ching Bernos, itong drug lord. Gambling lord dyan sa Benguet, sa Cordillera. Siya po ang may congressman sa Abra. Tapos si Arlene Brosas. Puta, akala mo makakaliwa.
NPA kung tawagin, pero may mga malita rin. O Franz Castro, ganon. Joel Chua, Manix Dalipe, Laila de Lima. Ito, patanggi-tanggi pa to. Pero sa townhouse binigay, pinagkakatawanan ng mga Marines na talagang binigyan ka ng pera. Kapariho mo si Risa Hontiveros na ipokrita. Nagdi-deny na wala kayong kinikita. Mga luka kayo. Tapos si Janet Garin. Ito rin isa nga, Ilongga nga, tarantada. Kuan ito, kawatan ng Ilongga. Si Don Gonzales. Ito rin, yung sa Kapampangan na congressman. Inubos na rin mga tubig dyan eh. Kung gusto pwede lang inumin ang lahat ng tubig sa Pampanga River, inubos na ito. Lahat ng mga flood control project sa Pampanga River, sa kanya yan. Wasak. J. Conghon sa Zambales. Iniwanan ito ni Aiko Melendez kasi kawatan. Siyempre madadamay naman ang reputasyon ni Aiko Melendez kasi konsihal siya eh. So madadamay siya. Baka hindi na siya bumoto kasi ang kanyang sabihin natin patawag niyan kalaguyo. Kasi hindi naman sila kasal. Naghiwalay na sila. Ay kawatan. Numero 1 si J. Conghon. Si Luis Trojelber. Ito sumisigaw na lagi. Walang AX kung wala si speaker. Walang akap, wala yung speaker. Lahat-lahat ng to na pera na nalagay sa utak niya. Tapos tinuturo pa siya kumikita na malaki dyan sa yung may sindi-sindi sa gabi na kalsada. Anong tawag dyan? Nakalimutan akong tawag dyan sa mga nakalagay igpat-igpat yung mga cat's eyes o cat's eyes pala. Raul Manuel. Puta, akala ko NPA ka, tumatanggap ka rin pala ng pera. Sandra Marcos, ito sa Perspect, mas pinakamalaki ito. Si Paulo Ortiga, ito tumataba na to sa mga pagkain na ginakain niya kasi pera kaya tumataba. Alam mo, ang pera nakaka-high blood yan. Joseph Paduano, isa pa itong NPA din ito. Dati Sparrow Unit killer to. Ngayon, pinapatay ngayon, pera. Stella Kimbo, isa to. Romualdez Martin, sa residence niya. J.J. Suarez, congressman dyan sa Quezon Province. Maliban lang kay Argancia. Iba 45 wala ring binanggit na 805 billion. Paragraph 46 wala ring binanggit 805 billion. Number 47 na paragraph wala ring binabanggit 805 billion. Number 48 wala ring binabanggit. Dito sa number 49 wala ring binabanggit. Number 50 may helicopter may aeroplano pa nga wala ring binanggit na pera. Ito mali-mali ito. Pero ikakarga sa RPC 111 na aeroplano ng Misibis kay Saldico. Ikakarga to mga maleta, dadalhin dun sa Ilocos Norte. Ito pa, grabe. Ayan, ito pa mga maleta. Wala namang binabanggit yan, 805 million. Ang mga maleta, ebidensya po na andyan ang pera. Ano ka ba, Lacson? Ayan. Mga maleta. Ayan, ikakarga sa Misibis. Ayan. Tapos, ito. Ang dami. Mga pulis ito nakalista. Mga pulis talaga kawatan. Mga pulis na nagtrabaho kay Saldico, nangungupit kada malita, kinukunan. Tag-isang bundle. Grabe talaga pulis. Mga pulis kayo. Wala talaga, matulis talaga kayo. Ayan. Natapos na ang paragraph. Natapos na ito na pinirmahan na nila ito. Sa natapos na yan, wala man lang nakapagsabi dyan, Mr. Ping Lacson, na 805 million. So, paano nangyari 805 million? Imbento ka na naman, Ping Lacson. Hoy! Ikaw ang nagpapasira sa mga apelido ng Lacson sa Bacolod. Magagaling ang mga Lacson sa Bacolod. Ang kwento kay Lacson, parang siya yung si Bitay Lacson. Sino ba yung si Lacson na pumatay kay Moises Padilla? Oo. Dahil kay Moises Padilla, nanalo si Magsaysay. Kinarga kasi ni Ramon Magsaysay si Moises Padilla. Pinarga niya. Sakatay ka niya. Anong araw, mga media, mga black and white. Kaya doon sumikat si Magsaysay. Ramon Magsaysay nanalo. Ang tawag sa Magsaysay is my guy. Diyan nanalo. Kaya lang, problema lang si Magsaysay, hindi tumagal ang eroplano kinisinakyan niya,
nahulog sa Mount Manunggal sa Cebu. Ay, kung sabi na the good die young. Sabi ni Billy Joel, the good die young. Paano ito? Lacson, bistado ka. Nag-invento ka lang ng kwento. Paano mo magkaroon ng 85 billion dyan? Ay, nako. Hindi ko alam kung ano ang kwento. Talagang ano na to si Lacson? Ano na to, kung pwede magawan ko ng paraan na makasuhan ito ng pwede makasuhan ito ng for committing acts that are scandalous, he must be removed from the Senate. Grabe ka. Magtawag na lang tayo. Si Jose Roger Kahilig, masamang tao yun si Lacson. Jacinto Tibar, hello po. Lady B, good afternoon. Watching from Dubai, UAE. Sana walang missile papunta dyan ha. Magdasal tayo para wala kayong ano. Wala pa naman ang kwentang gobyerno natin. Walang pera pang pasundo ng mga OFW dyan. Hindi makabayad sa aeroplano ng taga-sundo. So, Amil Mutalib. Si Florin Tandrada. Tapos si Binbenido Riquitillo. Dr. Toto, always watching your live here in Riyadh. Salamat po. Tapos si Galaxy, good afternoon po, Tony. And to your apo watching from Singapore. Ay, salamat. Ismael Balyares, hello, idol from Olongapo. Salamat. Bing Lanceta, good P, Attorney Toto. Helen Bagyo, naimbang balim sa mga kabsat ko. Mayap ay gatpanapon sa mga kabalin. Galaxy, tama po kay Tony Toto. Yung anak ko rin, magtitake ng bar exam this coming May. Sabihin mo sa kanya, wag mag-relax lang siya, wag siya mag-isip na papasa. Basta relax lang. Study, aral, pero the best way, the first tip ko dyan, the best way to study para sa bar exams, pakisabi Galaxy sa anak mo, pag magbasa siya, mag-notes taking siya. Tapos kung magbasa siya, pumunta sa isang kwarto na siya lang mag-isa. May notes taking siya, ang pagbasa niya, magsalita din siya. Habang binabasa niya, magsasalita siya. Huwag yung siya magtiwala sa kanyang basa sa mata lang. Kasi kung nagbasa ka, gamit ang mata, ang pagpasok sa iyong utak ay nanggaling lamang sa mata. Pero kung nagbabasa ka pa, loud and clear, bumapasok din ang naririnig ng tainga mo sa iyong utak. At without you knowing, hindi mo na alam, parang na-master mo na yung mga words and every word and every phrase na makikita mo dyan. Gaya na ang advice ko sa anak mong Galaxy. Tapos, don't worry, kung mabagsak, take ulit. Ganun lang kasimple. Wala. Kung ang unli, ang forever ka, may mga unli, mga text, di ba? Unli call, tapos unli swap, ano. Sa take naman ng exam, unli din ang take ng exam. Huwag ka na may kaibigan din ako na marami kong kaibigan gusto makapasa eh. Sa Bernard Magtibay, Salvador, from Calbayog City, maupay nga kulop sa mga waray-waray sa Calbayog, sa Katmalugan, sa Tacloban, sa Aling Samar, sa Western Samar, Northern Samar, Eastern Samar, ano pa, sa Southern Leyte, maayong hapon kaninyong tanan diha. Labi na kay Congressman Richard Gomez. Kailangan tumayo ka, Richard. Kung gusto mo maging presidente, total may armas ka na nasikat ka kasi gwapo ka. Yan lang ang lamang mo sa akin, gwapo ka eh. Pero pag sa katalinuhan, mas matalino ko sa iyo. So anyway, what you will do is honesty. Humingi ka ng tawad sa mga taong pinagkasalanan mo at gamitin mo ang gwapo mo. Pagkagwapo, naging magaling ka na mayor, yung honesty naman ang i-develop mo sa iyong sarili, Mr. Richard Gomez. At kung makuha mo yan in 6 years, pwede ka nang tumakbong presidente. Di ba? Oh. Kaibigan ko pa naman, isusumbong kita kay Daboy. Birthday pa naman isang araw ni Daboy. Sumbungo kayo lahat kay Daboy. Hindi yun the girl, Daboy yun. Tsaka kay FPJ, Bing Lancita, noon pa si PPRD ang press, puro sila panawagan nasaan ang Pangulo. Pero ngayon, wala ka na marinig sa mga dilawan. Puta mga dilawan na yan. Alam mo, galit ako sa mga dilawan.
mga kakamping kagaya kay Kainso. Akalain mo ba? Hindi kayo galit kay Bongbong Marcos na mali-maliit ang pera kinukuha. Saan kayo mamimili? Sa killer o sa kawatan? Mamili na lang ako sa killer kaysa kawatan. Nag-tweeting. Oh, Sir Lito Perfornias, good day, Sir Toto. Klaro ang explanation mo sa impeachment dito ni Ahore. Okay, JR Flores Panto. Dirita kay Sir Toto kasing tambay pre. Oh, diri ka mo sa akon kay damo gid ka mo matun-an sa akon. JR Flores Panto. Wali browa. Dali na di. Oh, sino pang Gani, makasense diri. Sir Lito Pornias, unshirt, klaro na politika at bayad ang dahilan sa impeachment na ito. So, Jonel Fresco, Sir Toto, shout out. Tapos, Jurim, naimbag na malim. Mga kabsat ko, naimbag na malim. Okay, road. Pag makita natin si BBM, tawagin nun, ukinanam. Tapos, wag kayo magsabi. Pag makita nyo naman kung sino sikat, si Chabit, pag makita si Chabit, sabihin nyo kay Chabit, Manong Chabit, agyamanak. Okay. Naimbag naman tapos si Galaxy, busog pa kasi sila sir sa malita. Ayun. John Del Rosario, nang ipakulong ni idol mo si Dilima, di natakot-takot, naimbento. Ando na ko, mali si Duterte doon. Hindi ko yan tinatanggi. In fact, sinuportahan ko pa si Dilima dyan. Hindi mo ba alam na ako ang dahilan kung bakit nanalo si Dilima, John Del Rosario? Bakit? Ako lang po nakadiscover. Tandaan ninyo, ikaw, Duarte, ako lang nakadiscover na yung abogado ng isang testigo na nagtestigo laban kay Dilima ay nalaman ko na kapatid pala ng judge. Ano mangyari yan? Judge ka tapos kapatid mo, abogado, laban kay Dilima? Dahil doon, in-expose ko. Nang matapos ko ma-expose, ginamit ng mga abogado ni Dilima na dahilan yun. Pinangalanan pa ako. Because of that, umalis yung judge. At because of that, ang judge naparusahan ng Supreme Court. At because of that, finally, napalaya na si Leila de Lima. And I clap my hands. Justice worked for the last time. But the problem is, kung mayroon man nangyari ganun, ang mabiblame ko kung bakit tumagal si Leila sa bilangguan, number one, mga abogado niya. Bakit? Oh, mga abogado de Lima, makinig kayo. Ang una niyong ginawa, tama na sana ang theory ninyo na walang ebidensya ang pagsampa ng ng mga ginagamit na testigo ay mga na-convicted. Pero hindi po ako doon nakatingin. Bilang isang aral at sanay na abogado, bilang trial lawyer ako, kung ako ang naging abogado ng Dilima, ang gagawin ko simple lang. I will file a motion to quash the informations against Dilima. Bakit? Pag binasa mo po ang reklamo, ganito ang kwento sa reklamo. Na si Dilima, habang Justice Secretary, ay tumanggap ng pera mula kuno sa mga drug lord. Sabihin na natin totoo yan. Sabihin na natin totoo. Pag tumanggap ka ba ng pera, ang ibig mo sabihin, drug lord ka rin? Por Diyos, por Santo, kapag may duda sa mga kaso na krimen, you invoke what we call as in dubio pro reo. Ibig sabihin, kung may duda para sa akusado. Sa English ba? When there is doubt, it must be resolved in favor of the accused. So anong duda dyan? Baka magkaroon ng duda. Ano ba siya? Involved ba sa droga o bribery lang? Kung bribery lang, di ba kapiyansa na sana siya? Makabubo ba kayong abogado? Saan kayo graduate? Hindi ko lang pangalanan mga pangalan niya, pero napakabubo yung abogado. Tapos, nag-file kayo ng motion to quash, mali pa ang ground ninyo. Umakat kayo sa Supreme Court kasi binasura ng
Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang inyong motion. Ang ginawa nyo, hindi kayo nag-file ng motion for reconsideration, direct na kayo umakyat sa Supreme Court. Ano nangyari? Binasura ng Supreme Court, ang katwiran ng Supreme Court, ay ganito. Hindi pa nga kayo nag-IMR, bakit kayo pumunta sa amin? Di kabubuhan. Nakapasa nga kayo sa bar exam, bobo naman kayo. So sino kayo na may sala? Number 4 pa sa bar exam si Leila de Lima. Hindi pa niya alam anong gawin sa sarili niyang kaso. Napakasimple ng kaso mo itumbahin ang kalaban. Umabot ka pa sa ilang taon. Lumampas pa na wala na si Duterte, nandiyan ka pa rin sa kulungan. Kung hindi pa ako naglabas ng aking nadiscovery kasi sa dami ng nakikinig sa akin, may mga sekretong nagpaalam sa akin. Yung isang abogado dyan ay kapatid ni Judge. Ano pangalan na Judge? Si Judge Romeo S. Buenaventura na taga Oriental Mindoro. Ang abogado ng isang testigo laban kay Dilema ay si Attorney Emmanuel S. Buenaventura, kapatid niya. Ang nagsumbong sa akin, hindi ko lang sabihin ko ng pangalan, classmate ni Emmanuel Buenaventura. And because of that, naggamit ng abogado ni Dilema, doon parang sila nakalamang. Kaya huwag kayong magmamayabang dyan. Sinusuportahan ko si Dilema. I favor that. Talagang imbento lang yung kaso laban kay Dilema. Mali si Duterte doon. Ganun lang ko simple. Anyway, galit na si Duterte yata doon. So, Mariper Flores, Salin ni Lacson na triple. Paano naman? Nikki D, pakihimay po ng bagong interview kay Sarah ni Banatbay at Dada. O sige po, ihimay natin mamaya. Ambit, traidor, Jad, sa Marbil na mga buaya. Oh, Binand Hernandez, buaya, traidor sa Marbil. Bakit ka nagluib? Nganong nagluib ka? Nga nagluib ka kay Sara Duterte. Alam mo, pag ikaw Congressman Duarte, ang unang obligasyon mo sa buhay, alamin mo kung ano ang damdamin ng iyong mga constituent, mga botante mo sarili. Kung ang majority ng botante mo ay makasara, sumunod ka sa kanila. Kahit na kontra pa sa'yo, you have that obligation to represent the majority voice in your district. Is that so hard to follow? Ha? Dinad Hernandez? Bakit mo? The first question against you is this. Why did you accept the position as Deputy Speaker? Why? Dahil binibigyan ka ng pera dyan at nagpapagamit ka kay Sandro Marcos? Ang style ni Romualdez Martin noon na pangbabribe sa mga congressmen ay ginagawa na ngayon ni Sandro Marcos. Helen Bagyo. Okay na. Oh. Tapos, Gregorio Babaran, mag-file ka na po ng petition sa ICI. Magpa-file ako ng petition laban kay Marcos. Inanunsyo ko na. Naghahanap lang ko na madagdag ang pera ko. Sa Supreme Court po ako magsasampa. Anong isasampa ko? Hingin ka sa Supreme Court na i-declare null and void ang pagbasura ng impeachment laban kay BBM. Ben Marwerte, saan nakuha? Hindi ko nga alam. Saan nakuha ni Lacson yung 805 billion? Wala naman yung binanggit sa interview yan. Si Romel Bingson, Dr. Toto, nauso na kasi ang bend the law. Yan, twisting the law. Ganun nga nangyari. So, estong makapal mukha niya si Luistro. Utang niya kay BP. O nga, sa abogado pala ng asawa ni Luistro ay si Manases Carpio. Asawa ni Sara. Gregorio Babara nakapagpahinga ng loob ng mga DDS. Bakit naman napagpahina ang loob ng DDS? Lalo pa nga ang DDS ito magiging mapursigi sa damdamin nila. Kaya tingnan ninyo, gabag-higanti sa 2028 ang mga DDS maghiganti. Luzon, Visayas, Mindanao, sa Ilocos, sa Pangasinan,
sa Cordillera, sa Southern Luzon, sa Central Luzon, mga Kapampangan, lahat yan hanggang Bicol na mga DDS, gaganti sila. Isasama sila sa mga DDS sa Visayas at Mindanao. Sigurado kayo na kung sino lang kakampihan ng DDS sa 2028 ay siya mananalo. At kakampihan namin isa, si Chavit Singson. Mananalo pagka senador yan. At kung sasali sa amin si Igay Rese, isasama namin, ipapanalo namin yan. So, Eslong, isip mo lang yan, Gregory Babaran na nanghina. Okay. They're discussing my brother, Ben Marwerte, 1 million, 1 kilogram. Tama naman yan, 1 kilo, basta 1,000. Pero may bago ngayon, 5,000, isang peraso eh. Pinadali nila pag nanakaw tuloy kasi isang bigayan na 5,000 na kagad. Grabe. Wilbert Miralles, corrupt protects corrupt. Tama ka, ganun talaga. Michael Angeles, nasaan na ang 1 billion marites na wala na. Si Gutisa po nagtatago. Kasi nahuli na siya ni Miron Valdez. K3R, si Lacson nga, tagaharang yan sa nalalaba. Kala BBM at Tambi dahil malaki ang utang na loob niyan dahil hukus-pukus. Binigyan nga ng pera, mali-malita, kaya yan ang utang na loob niya kay Marcos at kay Romualdez. Kiramike, before si Saldico, gusto nila pauwiin para sagutin mga paratang sa kanya. Then naglabas ng video si Ko sa FB. Then all of the sudden, it was yours and mine. All of the sudden, better face like wine. Now every moment, there are songs to sing. All of the sudden, every day. Puta, Matman Ray, di ba? Hindi nyo pa alam yun. Mga Gen Z, hindi nyo pa alam yun. Kung saan, mga luma. Baka luma kasi ako eh. Senior citizen kasi ako, kaya pasensyahan nyo na lang ako. Sabi naman ni Greg Babaran, aksaya lang sa oras at pera ng mamamayan ang issue sa... No, hindi. Talagang dapat usisain, dapat ipatawag sila sa Blue Ribbon Committee at ipaliwanag sa kanila kung paano nila dineliver. At tanongin din sila, bakit kayo pumayag i-deliver? Alam nyo na pera ay marami at sundalo pa naman kayo. Dapat ipaglaban nyo ang ating bayan. Diba? Tapos Marines pa kayo? Ano bang motto ng Marines? No retreat, no surrender? No ID, no entry. Mga security guard dyan. No pay, no win. Mga sugarol. Angel Joe, sobrang natataranta na magnadakaw dahil malapit na 2028. Ano na lang, 19 months na lang, relax lang kayo. Ben Marverte, si Attorney Libby, nagsabi, wala, mali kay Attorney Libby yan. Dapat mga Marines, si Attorney Libby, wala naman sa affidavit nila. Pinakita ko na affidavit nila, wala naman doon. Mike Villanueva, standard na sa affidavit ng 18 Marines, yan, wala pong 805 million. Pinakita ko ng affidavit. Ano pa kayo mga bubo? Nabasa nyo na, walang nakalagay na 805 million. Kung may 805, pwede mangyari din yun. Pero dapat the best solution ni Lacson, ipatawag niya. Doon malagkalam-alaman. Bakit ayaw may patawag? Sige nga, Lacson. Grabe ka. Ang kuratong maliling, lahat ng testigo, ipatawag mo. Pati mga namatay na 11 doon sa kuratong maliling ambos, ipatawag mo. Grabe ka. Gusto mo buksan natin ang kuratong maliling mo? BR5, pilit pinawasak ni Lacson ang sinisiwalat ng mga Marines para hindi ata ito makarating. Alam mo, nagugulat din, natatakot din si Lacson na lumabas sa mga premiers, na kapwa niya premiers, na nagsasalita na laban sa kanya. Michael Angeles, napapaniwala lang dyan sa 18 Marines with ever-changing story. Yung unang version 5 balita, tapos naging, hindi, marami po. Michael, you will be a man without regard to honesty and integrity if you are saying that. Wisely, 1,000 pesos bilang, 1,000 pesos, meron na ngayon 5,000, meron na nga 5,000 pesos eh. So, ilang 5,000 pesos ang 1 million? Kunti na lang ngayon. So, engineer, idol, kita, no, attorney engineer, isa ka palang DDS. Walang problema kung DDS ako. Bakit? Ano problema sa DDS? Aber?
Mas gusto mo yung kawatan na BBM? Mas gusto mo yung makadilaw, makapink, na kumakampi kay BBM? Ay, di ka noon, bobo ka. Hindi ka makabayan. Mike Villanueva, kinita lang ni Senator Lacson yung 805 billion pesos, katumbas ng more than 13,000 suitcases, hindi kasya sa mga cars, dapat 10-wheeler trucks. Alamin natin kaya nga, David Morrison, ipatawag niya para malaman natin kung ano-ano, kung totoo o hindi. At na totoo yan, maaari sa detalye iba-iba. Pero ang pinakatotoo ron, yung nagbigay ng $2 million kay Trillanes. Bakit ka overacting, Trillanes, kung hindi totoo yun? Masyado kang overacting. Jerome Labajo, kagaguhan niyan, Lacson, dapat imbestigahan ang 18 Marines bago sabihin niya ng hindi credible. Hindi pa nga niya naimbestiga, sasabihin niya credible. JK Labajo? JK Labajo pala yung kumanta ng buwan, no? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Ayun, JK Labajo yun. Kamag-anak ni Jerome. Galaxy, ayaw na magpatawagin mga Marines, takot yan. Michael Angeles. Si Attorney Baligod pa ang nagsabi, kahit nagsabi, titingnan natin si Attorney, hindi naman siya maingat na abogado. Dapat nga ginawa niya. Tama naman yung sinasuggest ni Boying Remulla. Isa-isahin mo. Kasi kung ako ng abogado gumawa nun, isa-isahin kong affidavit yun. Hindi ko i-joint affidavit. Mahirap hanapin. Sino sabi ito? Sino sabi nito? Mahirap talaga yung joint affidavit kahit kailan. Hindi ko ginagawa yan. Pag gumagawa ko ng kaso, hiwa-hiwalay yan. Dapat. Attorney Baligod, di ba UP graduate ka? Dapat. Pariha lang kayo ni UP graduate din ni Bendalo, si Remulla. The worst ombudsman of all time. Bakit mo tinanggap ang pwesto na alam mo politiko ka? There can never be a politician who will be fair. Why? Because politicians are trained to buy votes. So how can you say that there are people who buy votes who can be fair? Walang tao. Gregory Babara, hindi daw DDS ang 18 Marines. Hindi. Malay ko kahit DDS pa sila, they deserve to be investigated. Mas lalo pa dapat imbestigahan. Natakot ba kayo dyan sa 18 Marines? Adal dati, katoto, baka tinutal niya ang mga maleta bags. Mike Villanueva, tanda mo na mahilig ka pang mang-imbento ng kasinungalingan. Yan, imbento ni Lacson yan. Wrong turn, Adam. Iyak ka na naman. Ay, bakit ako iyak? Kumatawa nga ako. Istong, ang 1 million sa Tagmantasan Bill ay eksakto 936 grams lang. Di ba, halos 1 kilo na rin yan. Di ba? Mike Villanueva, ikaw tanda from disbarred lawyer to vlogger. Ano kung disbarred lawyer ako? I am proud as a disbarred lawyer. Bakit? Dinisbarred ako sa pagiging aktivista ko, sa pagkipaglaban ko laban sa korupsyon. So, am I not proud of it? Ang kamali ko lang doon, pinost ko sa Facebook ang aking reklamo. That's all. There's no more. I did not do any immoral thing. Kagaya sa iba dyan. Ay, hindi na ako magbagit sino mga abogado ng mga immoral. Gregorio Babaran, wala po pala binanggit na pera. Inaangal ng 18 na yan. Ang inaangal, hindi po nag-angal ang 18, Gregorio Babaran. Ano ka? Hindi ka Pilipino? Nagbubuluntir na nga tao na ibigay nilang kanilang personal na alam, hindi mo imbestigahin? Ano ka? Gago ka, Gregorio Babaran? Alam mo na dapat imbestigahan mo man lang. Ay, anong klaseng utak yan? Polymer paper, stock polymer na ngayon ang mga 1,000 eh. Tikal si Baligod, ang sabi, ay, kahit naman, importante dyan, Michael Angeles, ang tawag sa Blue Ribbon o hindi? With more reason, kung may duda ka, patawag mo. Para maklaro ang lahat ng duda. Ay, Kiramiki. Ayaw niya lang kasi baka mabisto palalo si BBM. Yung pag-deliver sa gamit ng helicopter papunta sa Ilocos. Kiramiki, nag-all-in na yung mga Marines. Partida, walang takip sa muka. Yan, tapos hindi nila i-cross-examine sa Blue Ribbon. Yung nga, pinakita lang ka ng muka. Tapos isa doon, kasama pa si Trillanes. Trillanes, mistado ka na. Talaga, kahit anong kaso mo na label, lalabas at lalabas na ikaw ay
mabibisto na totoong sinasabi nila. Ano, una-una Trillanes, sa gitna mo, tsaka sa gitna nila. Sa pagsalita ng Marines, may mawawala ba sa kanila? Marami. Pwede silang ikulong. Pwede ng kanilang mga anak, pamilya. At masustain ang kanilang pensyon, pwedeng harangan. Pero ikaw, may mawawala ba sa'yo? Wala, lalong dumadami pera mo. Kaya between the two of you, the two groups, Trillanes on one side and the Marines on the other side, who are you going to believe in? You must believe in the person who is to receive the most painful consequence if all of them are saying, kahit Trillanes, marami na siyang pera, wala mawawala. Ito sa mga Marines, wala mga pera yan. Magsalita sila ganun para lang bigyan ng sarili nila ng problema. Kung hindi totoo sinasabi nila. Ay, dugay na Trillanes. Konsey mo. Anong tawag dyan? Ang mga yun ay ikaw turagsoy. Sabi niya kay Sarah, krung-krung daw. Kung krung si Sarah, ikaw anong tawag sa'yo? Kring-kring. Kahit Wolbar na. Sabi ni Buko Herbes Ibako, kahit Wolbar na, magkagutom na, bagsik ekonomiya, putang ina problema ko. Paano may uwi mga Pilipino? Paano umangat na ngayon, magsi-70 na ngayon sa Maynila ang isang litro ng gasolina? Ay nako, Bin Maruerte, ikaw magpaliwanag bakit hindi mapababa ang presyo ng gasolina. Istong, tapos si Jopo, sino pa? Si Michael Angeles, sino pa? Si Greg Babaran, Jerome Labajo, Takip Butas, tinanggal na ng Marines sa kanilang face mask eh. Tapos, sino pa iba? Peng Calvelo. Okay, tapos sabi ni Galaxy, ang sinungaling mga kapatid ng magnanakaw, ganun nga yun. UP, isa ka naman mampay, be fair to truth. Be fair to truth. Bakit mo kakampihan ng mga magnanakaw? Ayun nga, Mampayra Lucas. Bakit mo kakampihan ng mga magnanakaw? Klaro halatang halata na nagnakaw si Bibim, kampihan mo pa. Mas kakampihan ko pa mamamatay tao kaysa sa magnanakaw. At least sa mamatay tao, iwasan ko lang, hindi na ako papatayin. Pero yung magnanakaw, kahit wala ako doon, ginakaw ni pera ko. Reza Ricaport, sa press con po yan, nabanggit ni Atty. Baligod. Wala akong pa si Baligod yan, hindi nag-ingat ng salita niya. Anong klaseng abogado yan? Wala namang binanggit sa affidavit eh. Kaya that is nonsense. Hindi makonsider yan. Ben Mariarte, Gregory Babaran, sino pa? Estong, Mike Villanueva, Dimas Pamposa. Okay? So basta ang pinakasuma total dito, ang nag-imbento ng 805 na yan, si Lacson. Sino pa? Dragon Tiger, dyan magaling si Pinky, everything. Si Charlie Whiskey, totoo, pili mo killer. Bakit pera lang yun? Killer na piliin ko kasi bakit pamilya killer din ako eh. Hindi ko lang sasabi sa inyo. Ako po ay apo ni Norberto Manero. Si Commander Bukay. Alam niya, kilala niyo si Commander Bukay kung sino yan sa Cotabato. Jimmy Suarez, Cubs, saan ka nakatingin sa script mo? Wala pa akong script dito. KR3, TRO, ano pa yung sa loob ng Bilibid Katoto? May pa-concert pa sa loob. Hindi ko alam. Nagsumasayaw to. Hindi ko naman alam kung totoo yung sumasayaw sa dilema dun. Posibleng nakasuhan ni Senator Lacson dahil maling paratang mo. Ay, kamaso siya. Welcome with the big arms. Sabi ko, pag kumaso si Lacson sa akin, So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe when I say. Ganun lang, kakantahan ko lang yung libel niya. Rodster, Romeo Boy, Dr. To, ikaw dapat senador. Mas bagay ka pa may alam sa batas.
Tapos, Yan HK, hello po, attorney. Any comment about Suntay? Maganda, magaling si Suntay. Naawa talaga ako sa mga DDS na uto mo kalbo. Ay! Kayo nga DDS, magsalita nga kayo kung nauto ko kayo. Sige, magsalita nga kayo ngayon para kung pangkonta kay Chupaing. Ben Marwerte, moto ng Marines, hit and run. Hindi! Moto ng Marines. Never surrender. Never surrender! It's a little more time is all we're asking for. It's a little uncertainty can bring you down. Dimos Pampusa. Kaya takot si Lacson sa mga lawyer team ni Inday Sara dahil sila mga abogado. Okay. Booker, BBM mo to, no credit. No credit, no limit. Ano ba yan? Gregorio Babaran, si Atty. Melvin Matibag po ang nagpatawag. Ha! Iba naman, gumawa ka na naman diskarte. Atty. Melvin Matibag, i-withdraw mo yung ginagawa mo. Kasi kung ako ang abogado ng mga 18 Marines, I will never go to your office. You can charge any case you want, but you can never charge them just because of not following the subpoena. Your subpoena has no power. Hindi makapag-contempt yan. Selma Tariman. Dami trolls dito. Isa Acri Report. Estimation ni Atty. Baligod. Estimate lang pala ni Baligod yun eh. Norby Alpanta. Nang pumutok ang isa ng flood control funds. Saan na ba ang flood control? Bakit iniiwasan na natin? Loreto Cortez. Baka walang pera talagang 18 soldiers. Talagang walang pera mga yan. Darlene Arbeno. Tapos, Rafael Arsiaga, dapat po mag-schedule ng hearing. Tama, dapat mag-schedule ng hearing. Sa ombudsman, bakit ayaw ni Buying? Kasi kasama pala siya. Wilfredo Mera, huwag mo intindihin yung mga bayarang trolls attorney. may Doran Diaz. Attorney, kilala ka po yan si Kong Peter Miguel. Taga-Capiz yan, tatay niya. Pero, unfollow ko siya mula nung nagpirma siya last year. Inunfollow mo siya tapos ang nanalo ngayon, ginamit niya na issue sa eleksyon. Yung pagpirma ni Peter Miguel. Tapos siya naman ngayon, bumuto pa, pabor sa impeachment laban kay Sara. Anong klase ng tao? Dinan Hernandez. Tapos Gregorio Babaran, no Blue Ribbon hearing. Sa NBI na lang kayo. NBI, walang kwentang NBI na yan. Virginia Palisok. Tapos Yasmin Martin. Tapos Julian's World. Hello sa lahat. Josel Cross. Toto, mas safe ka pa. Mas safe pa po ang UAE kaysa Philippines. Ganun ba? Oo, sa Pilipinas maraming maleta eh. Roger Dakay. Sana makulong na yung mga trililing sobra ka abusado. Emmanuel Sabasan. Mastikalon ka. Puro ka lang fake news. Ipakita mong fake news ko nga kung mayroon akong fake news. Emmanuel Sabasan. Kakonsay mo, mango sa imo. Rafael Bulayungan, baka hagisan ka ng paper bag, magbabagong turno mo. For all you know, mamaya hindi ko nasabihin. May isa kong kaso, nag-alok sa akin ng 10 million, hindi ko tinanggap. Ganun lang po simple. Leopold Garcia, paano yan, Tony Toto, natuwa ka na meron 18 Marines na nabulgar ng katiwalian para naman sila ngayon? Puta na. Hindi naman tatalab yung patakwa ni kaso ni Trillanes kasi kasinungalingan ni Trillanes. Hindi ba nanalo yan? Itaga mo sa bato. Kung wala kayong bato na patagan, itaga nyo sa ulo ni Trillanes. Benedicto Vicente. Toto na kampi-kampi na sila. Harap ang testigo at kakusado. Sa kapunta, dilang. Dar Barbino. Yan, patapos na tayo ha. Tom Green. Virginia Palisok. Tapos sa California, Virgie Pequero, wala silang sahod mula ng Manisi Saldico. Tama, oo nga pala. Presconcon, Wilcon, ang kaban kanila, hindi para sa bayan. Marines first to fight, last to withdraw. Yun nga. Michael Angeles, Belen Kandang Sagban. Maraming salamat po. Paki-like na lang para notify kayo kung meron akong mag-join kayo sa channel ko at magle-lecture na ako para sa bar exams sa mga gusto mag-take ng bar exams. At siyempre, i-like yung aking Facebook page, ang aking TikTok page, ang aking Twitter page,
ang aking Instagram page. Paki-like na lang lahat, hanapin nyo na lang. I-search nyo na lang. At isa pa, kung may palipad kayo na sa super sticker sa galing sa Yahoo, okay, maganda po. Salamat po. Like po sa lahat. Maraming salamat.